Inatake ng pinagsamang pwersa ng QCPD at PIDEA ang isang hininalang Shabu laboratory sa Navaliches, Quezon City. Isang Chinese national daw ang nangungupahan sa naturang gusali. Sa unang palapag, tumambad ang mga ginagamit umano sa paggawa ng shabu. Ayon sa kapitan ng barangay, mismo ang may-ari ng gusali ang nagreklamo sa mga otoridad matapos tumalbog ang checking pambayad sana sa renta at umabot ang bill ng kuryente sa 80,000 piso. Tinutugis na ng otoridad ang utak sa naturang shabu lab. Para po makaiwas ng Marikina sa matinding hagupit ng bagyo, tulad ng nangyari noong bagyong Ondoy kung kailan mahigit 400 ang namatay. Binaybay ng mga opisyal ng syudad ang Marikina River at Pasig River para makita kung may mga nakabara na pwedeng pagmulan ng matinding baha. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dating kulay puti ang bahay ni Raimundo Abuel Jr. bago salantain ng bagyong Ondoy. Ngayon kulang ang bahaghari sa dami at tingkad ng kulay ng nire-renovate na bahay. Pinili raw ito ng mga anak niya na takot na raw sa kulay puti. Yung takot, nandyan na yun. But still, we have to survive, we have to cope. Ang Provident Villages namang naging mukha ng pinakamatinding pinsala ng Ondoy, mas maaliwalas at may buhay na ngayon. Handaan na raw ang mga abuel pag maulit ang trahedya, pero ang lokal na pamahalaan ayaw na. Kaya isang linggo bago ang anibersaryo ng pananalasa ng Ondoy, binaybay ng mga opisyal ang Marikina at Pasig River. Nagtatambak sa magkabilang pampang ng mga ilog, partikular sa bahagi ng Eastwood at Pasig papuntang Manggahan Floodway. Problema mga barong-barong sa pampang, mga basura at mga nakatambak na banlik o lupa dala ng baha. Dahil dito, nasa 10 metro na lang mula sa dating mahigit 40 metro ang lapad ng pinakamakitid na bahagi ng Ilog Pasig. Ang tendency niya magkakaroon ng traffic ng daluyan ng tubig, may ipon dito sa Marikina. Kaya noong nakaraang Ondoy, bumalik ang tubig dito sa Marikina, imbis na dumaloy na maayos ang tubig. I-endorso ng lokal na pamahalaan sa DNR at MMDA ang kanilang nakita sa inspeksyon para agad aksyonan. Nung nagkaroon ng Ondoy, ito hindi ganun kakipot ang ilog na yon. Ngunit ngayon ay halos sa 80% ng ilog ng padaloy na yan papuntang Pasig ay nabawas. Nakakatakot lang na baka mas grabe ang mangyari. Medyo Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Bilang paggunita naman sa World Coastal Cleanup Day, nilinis ng iba't ibang grupo ang pampang ng Laguna de Bay. Nakiisa rito ang daang-daang estudyante, ang environmental group na Greenpeace, ang Laguna Provincial Government, at ang running priest na si Father Robert Reyes. Sumakay pa ng kayak ang ilan para makuha ang mga basurang sumabit sa mga water lily. Ayon sa Greenpeace, unti-unti na namamatay ang lawa dahil sa mga basurang itinatapon ng mga residente sa paligid. Sa issue naman ng weteng, hinamon ngayon ni Bishop Pablo Virgilio David ng Angeles, Pampanga, si Pangulong Aquino na ipatigil na ang operasyon ng weteng sa bansa. Dapat daw magsimula sa Pangulo ang aksyon para tuldukan ng naturang iligal na sugal, lalo pat kasama sa isinusulong ng Pangulo ay ang laban sa katiwalian. Dapat din daw iparesto ang mga nanunuhol o nagtatangkang manuhol para lang matuloy ang operasyon ng weteng. Kung gusto natin ng matuwid na landas, say no. No to the offer of the wetting lords. Sinisika pa rin namin kuna ng pahayag ang Malacanang tungkol dito. Isa po ang GMA Network sa media partner sa 19th Mindanao Business Conference sa Cagayan de Oro. Ang ilang kapuso stars nagbigay saya sa mga dumalo. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sari-saring Mindanao products ang tampok sa 19th Mindanao Business Conference sa Cagayan de Oro. Ito ang itinuturing na pinakamalaking pagtitipon ng business leaders at stakeholders sa Mindanao na inorganisa ng Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated at ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Isa ang GMA Network sa napiling media partner. Bukod sa pag-promote ang mga produkto, layon din ang pagtitipon na talakayin ang mahalagang issue kaugnay sa agribusiness, exporting at manufacturing. Isa sa mga speaker si GMA Network Chief Financial Officer Felipe S. Yalong na tumalakay sa Mindanao Economic Development Agenda. Pinalalakas na anya ng Kapuso Network ang signal at programming sa Mindanao. In the last 5 years, we have spent 200 million pesos just for Mindanao upgrades alone. No? And recently, we also upgraded our transmission facilities in Osamis and Cagayan de Oro. So you'll be seeing a lot of GMA
news and public affairs programs in the coming months. Kinagabihan, ilang Kapuso stars ang nagbigay saya sa pagtitipon. Kabilang dito ang mga bida ng pinakabagong programa ng GMA na sina Glyza De Castro at Jeff Eigenman ng Grazilda. Naroon din ang Party Pilipinas mainstays na La Diva. Pinagkaguluhan din si Katrina Halili. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin, sa aming mga kapuso. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. American Idol Season 8 runner-up Adam Lambert nanakit umano ng photographer. Tutukan yan mamaya. Susunod. Exclusive. Pambibiktima ng salisigang sa isang turistang Indian national. Huling-huli sa kamera. Robin Padilla at Mariel Rodriguez nagsalita na ukol sa kanilang pagpapakasal. At ang binatang halos 2 ruler lang ang taas. Tutukan dito sa 24 oras.